Sa panahon ngayon na mabilis na nagbabago ang global financial system, ay may isang kripto na tahimik pero tuloy-tuloy ang pagpasok sa usapan ng mga malalaking institution. Hindi na tanong kung may lugar ba ang blockchain sa traditional na finance. Ang tanong ngayon ay kung alin ang may kakayahang magsilbing pundasyon ng susunod na financial infrastructure. Sa bidong ito ay pag-uusapan po natin kung bakit ayon sa CEO ng Canary Capital ay si XRP at ang XRPL ang maaaring maging rails ng global finance. Hindi po ito hype. Hindi rin ito simpleng opinyon. Isa itong sinyales kung paano tayo bilang mga traders, investors at holders ay direktang apektado sa malaking pagbabagong paparating. At ayan, bakit nga ba sinasabi ng mga institution na tapos na ang usapan sa speculation? Unti-unti na pong lumalayo ang global finance sa puro speculation at papalapit na ito sa real-world utility. Ayon po sa mga obserbasyon ni Stephen McClurg, ay hindi na tinatanong ng mga institution kung valid ba ang digital assets. Ang mas mahalaga ngayon ay kung alin ang may kakayahang mag-handle ng settlement liquidity at compliance sa malawak na scale. Dito po pumapasok si XRP. Hindi po siya komplikadong intindihin para sa Wall Street. Ang role po niya ay malinaw at diretso. Siya ay ginawa para sa payments at settlement. Kapag ganito po ang isang asset, mas madali itong yakapin ng traditional na finance. Ano naman ang ibig sabihin kapag pumasok na ang pension funds at saka insurance companies? Kapag ang pension funds at insurance companies ay nagsimulang magpakita ng interest, hindi ito simpleng balita lamang. Sila ang pinakakonserbatibo sa buong financial system. May mahigpit po silang risk control at long-term obligations. Kaya kung tinitignan po nila si XRP bilang viable asset, ibig sabihin ay may systemic relevance na siya. Para sa atin bilang mga investors, mahalaga po ito. Ibig sabihin ay hindi lamang retail hype ang gumagalaw kay XRP. May malalim po na pagsusuri at due diligence sa likod nito. Kapag ganitong klase ng capital ang pumapasok, nagbabago po ang laro sa market. Ngayon, bakit po ba madaling maintindihan si XRP ng Wall Street? Isa po sa pinakamalagang punto ni McClurg ay kung gaano ka-intuitive itong si XRP para sa traditional na finance. Hindi po siya experimental chain na maraming abstract concepts. Ang ginagawa po niya ay eksaktong kapareho ng ginagawa ng legacy systems pero mas mabilis at mas mura. Settlement, payments, liquidity. Ang mga salitang ito ay pamilyar sa mga banker at fund managers. Kaya nang tawagin si XRP at XRPL bilang rails ng financial system, malinaw po ang mensahe. Hindi po siya investment lamang. Isa siyang infrastructure. At kapag infrastructure ang usapan, seryoso po ang mga institutions. Ano naman po ang papel ng XRPL sa modernong financial infrastructure? Ang XRPL ay hindi po ginawa para maging lahat sa lahat. Ang focus po niya ay speed, reliability, at saka low-cost transactions. Ito rin ang eksaktong hinahanap ng mga financial institutions ngayon, lalo na sa cross-border payments. Sa kasalukuyang sistema, mabagal at mahal ang international transfers. Kapag may blockchain na kayang ayusin ito, natural lamang po na dito tutuon ang atensyon. Para sa market impact nito, malinaw po ang direksyon. Kapag mas maraming institution ang gumamit ng XRPL, mas nagiging mahalaga ang papel ni XRP bilang liquidity asset.
Ngayon, bakit hindi lang US ang nakatingin kay XRP? Hindi lamang po United States, hindi lamang po sa United States umiikot ang interes kay XRP. Ayon po sa datos at obserbasyon ni McClurg, ay maraming global institutions ang nag-i-explore ng on-chain settlement. Lalo na ang mga bansang may mataas na remittance activity. Kapag cross-border ang usapan, lumalabas ang lakas ni XRP. Para po sa atin, malagang tandaan ito. Ang global adoption ay nangangahulugan ng mas matibay na demand. At kapag ang demand ay galing sa iba-ibang rehiyon, mas nagiging resilient ang asset sa market volatility. Paano naman po nagbabago ang paraan ng pag-value sa mga crypto assets? Malinaw po na may pagbabago sa valuation mindset ng market. Hindi na sapat ang narrative at hype. Ang hinahanap ngayon ay utility clarity at compatibility sa existing systems. Dito po lumalakas ang position ni XRP. Hindi po siya kailangang mag-explain ng komplikadong use case. Ang silbi po niya ay diretsong konektado sa totoong problema ng finance. Kapag ganito po ang asset, mas madali itong i-integrate sa long-term strategy ng mga institutions. Para po sa atin, bilang mga traders at holders, ito ay indikasyon ng mas stable na future demand. Ano naman po ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga traders at holders? Kapag ang narrative ng isang asset ay lumilipat mula speculation papunta sa infrastructure role, may malaking epekto ito sa market behavior. Hindi ito overnight pump. Ito ay gradual accumulation. Para po sa atin, mahalagang maintindihan ang ganitong phase. Ang volatility ay maaari pong manatili sa short term. Pero sa long term, mas nagiging malinaw ang value proposition ng XRP. Kapag ang institutional capital ay pumasok, hindi po sila basta-basta lalabas. Ibig sabihin ay mas nagiging solid ang base ng presyo ng XRP sa paglipas ng panahon. At bilang panghuli ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Sa aking opinyon, ang sinasabi po ni McClurg dito ay hindi prediction kundi obserbasyon. Nakikita na natin ang pag-shift or pagbabago sa market. Kapag ang isang asset ay tinatawag ng rails ng financial system, hindi po ito biro. Para sa akin, sa XRP ay nasa tamang posisyon sa tamang panahon. Hindi ibig sabihin nito ay walang risk. Pero malinaw na ang direksyon ay utility-driven adoption. Para po sa atin bilang mga investors, mahalagang maging maingat po tayo. Pero bukas ang ating isipan. Ang future po ng finance ay binubuo na ngayon at mukhang kasama sa XRP sa blueprint na ito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.